Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto, MX3, na nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Spola stress ng hapon. Sa pagtulong
sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating programa, puntahan na po natin ang Ginubatan Albay. Ayan, ako, makakausap na rin natin ang kanila pong alkalde at itong mga nakarang araw na momonitor ko rin yung sitwasyon ng Ginubatan pagka po ang epekto ng Bulkang Mayon ang pinag-uusapan. Isa po sila talaga sa mga kailangang lumikas. Tama ba yun? Alamin natin. Mayor Ann Gemma Onghoko ng Ginubatan Albay. Magandang hapon po, Mayor Ann. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Mayor May po, dito po sa Public Service Hour sa DZRH Manila. Unang-una, kumusta po ang mga kababayan natin sa inyo pong nasasukupan sa Ginubatan? Ang Ginubatan po ba, may mga barangay po ba na pasok sa 6-kilometer danger zone? Meron po, pero konti lang po ang natin doon, ang families na affected. Nasa lang po sila. Sa ngayon po, nasa 19 lang silang families po. 19 families na nandun po sa loob ng 6 kilometers. Apa. Pero pag ito po'y pinalawak, ilang barangay po ang sakop po sa inyo? Kasi parang nung nakaraang huling eruption, at pag-albuluton ng Bulkang Mayon, marami po yata yung mga kinailangang ilikas. Tama po ba? Ay, opo. Pag na po tayo, nag-alert level 4, magkano po tayo? Nasa 6 na barangay po tayo. Wow, 6 na barangay. Equivalent sa ilang pamilya po? Gano'ng karaming pamilya? Mga close to, na po yan, mga 7,000. 7,000 families? Wow, ang dami. 7,000 families and equivalent to like 15 to 16 individuals. 16,000. Opo, 16,000 individuals. Okay. So sa ngayon po, kumusta po ang sitwasyon ng inyo pong mga kababayan sa pag-albuluto ng Bulkang Mayon? Dahil unang-una, kumustahin po muna namin. Maulan na po ba sa Ginubatan ngayon dahil sa Bagyong Ada? Ay, opo. Malakas na po ang ulan ngayon. And so far naman po, halos nakasettle down na po yung mga constituents natin po sa evacuation centers. So, paano lang po kami monitoring and medyo may na lang po, mga paisa-isa na lang na dumarating kasi yung yung napaiwan kasi inasikaso yung yung bahay, ganun. Pero halos 95% na po nasa evacuation centers na po yung mga constituents natin. Opo, meaning yung 95%, so ilang families po yun? Gano'ng karaming pamilya at ilang individuals? Okay. So naka-list po as of kaninang 9 AM po, pero ngayon wala pa po yung report ng galing sa DSWD po. May na po tayo nasa evacuation center po ng 987 families po. Opo. A total of 2,699 individuals. Okay, so marami-rami po yun nadagdag dun sa unang inilikas na saklaw lang nung 6 kilometers danger zone, permanent danger zone. So meaning, yung epekto po ng pananalasan ng Bagyong Ada might be, may risk na, may panganib na po dito sa mga inilikas. Ay, opo. Dahil po nga sa threat ng lahar, so kailangan na po natin mailikas po yung mga magiging maapektuhan po ng lahat. Okay. So ito po yung pangunahin na makakaapekto sa kanyo in case lang na bumuhos ang tuloy-tuloy walang tigil na pag-ulan. At yan po yung magbubunsod po ng lahar flow. So lahar yung pangunahin pong panganib na dapat iwasan sa inyo pong mga barangay. Ay, opo. Okay. So doon po sa mga inilikas, kamusta naman po ang prepositioning po ng mga pangunahing pangangailangan ng inyo pong mga kababayan sa Ginubatan? Okay, kagabi pa po kami nakapamigay po ng mga food packs po. Then may naka-station po tayong doon, na medical team. Then from DSWD office, meron po tayo naka-station din ng mga social worker. And may mga medicines rin po tayong nakalagay po sa mga natin,
sa mga centers po. So naka-ready na even mga barangay health workers and at the same time yung mga health department po ng ng Ginubatan. Opo, yes po. Kumusta naman po mga evacuees sa panahon po ngayon, sabi nga natin maulan and then may of course ang epekto ng mayon sa hangin. Kumusta po ang inyo pong mga nasasakupan, yung kanilang health, kalusugan? So far naman po, wala po naman pong report na may illness po na So basically naman po tayo naman po yung mga health workers natin doon. And as po siyempre po ma'am, sa convenience and siyempre sa comfort, hindi naman ganun ka sa bahay nila. Although, kasi yung mga schools natin, yung mga classroom, basically okay naman po yung facility natin. Pero nevertheless, siyempre po, siyempre pag nasa evacuation center, siyempre walang privacy. So, po yun, talagang din po ang natin, yun po din ang dilemma ng mga constituents natin. Pero, mantinado naman pong malinis yung surroundings po. Yun naman we see to it na maayos po ang maayos, malinis, and we provide po na yung basic needs po nila. The LGU, the government is providing them po with their basic needs po. Yes, lalong-lalo na po supply ng pagkain at tubig. Opo. Napakahalaga po nun. So well provided naman po. And then wala namang mga naitalang mga flu-like, 'di ba? Sa mga sa mga bata and of course sa ating mga senior. Apo, awal ng Diyos, wala naman po. And may naka-standby nga. Naka-standby tayong mga sa medical team po. Nakikita natin yung mga paglilikas ng Philippine Coast Guard. Sa inyo po ito, doon sa mga bata at mga elderly. Philippine Army. Philippine Army, sorry. Ng Philippine Army, na ito po yung kahapon. Opo. Ayan, okay. Kahapon po. So if ever... Busy po kami kahapon. Opo. Kasi sabi ko nga, while maganda pa po yung panahon kahapon, talagang na po ako enforce na ako ng preemptive evacuation. Para po, ngayon, hindi na kami masyadong toxic kasi umuulan na, mahirap po mag-evacuate pag ulan. Opo. Diba? So, at least, settle down na sila ngayon dun sa mga evacuation center. So, ayun. So, sa LGU sa gobyerno, medyo hindi na po kami masyadong toxic, diba? Opo. So, ibig sabihin, lahat ng mga kinailangan ng mailikas, nailikas na po at wala na, Wala nang maapektuhan doon sa mga iba pang lugar na maabot ng pananalasa at epekto ng Bagyong Ada sa nagiging epekto naman yan sa pagdaloy po ng lahar ng Bulkang Mayon. Opo. Ayan, okay. So lahat ay nailikas na. Ayun, mabuti naman po. Baka meron pa po bang mga immediate din later kung halimbawa po malakas ang epekto ng Bagyong Ada, meron pang mga iba na dapat na ilikas. So, kompleto na. Accounted po yung natin and mamaya po mag-meeting ako with the MDRR kung sa pag-ikot po nila sa sweeping kung meron pa pong naiwan. So, mamaya po mag-account po ng MDRR sa mga barangays po kung cleared na po lahat. Ayan. Okay, so parang lahat naman in place na. Meron pa bang mga dapat ipanawagan sa inyong mga kababayan na Mayor Ann at sa ating national government? Okay po. Sa mga constituents po, lalong-lalo na po yung nasa Mayon unit area po. Kung pwede po, yung iba kasi po, hindi naman talaga yung maaspektuhan ng lahar medyo. Pero basically, within sila, Mayon area, pero hindi naman lahat prone. So, kung hindi naman po masyadong importante, kahit po sa amin, yung hindi affected po ng lahat, kung hindi naman po masyadong importante ang lakad sa labas, better stay at home, kasi yung intense rain and wind brought by Ada, mas maganda po na safe po tayo sa loob ng bahay.
Maraming salamat, Mayor. Ingat po kayong lagi ha. At nakabukas lang po ang DZRH, lalo na pong Operation Tulong kung meron po kayong mga mahalagang panawagan. Okay, thank you po. Maraming salamat, mga kaibigan. Mayor Angema Onghoko ng Ginubatan Albay. Ayan, so yun po ang panawagan niya sa kanya pong mga nasasakupan ha. Hindi naman mahalaga, manatili na po kayo kung saan po kayo. Lalo na syempre yung mga lumikas din. Ano? Wala na munang balik-balik dun sa inyong mga lugar dahil nga po may bagyo. Mga kaibigan, 44 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Iwan muna natin ang Bicol Region, partikular ang Ginubatan Albay. Balik tayo dito sa Metro Manila. Sandali lamang. Meron lamang tayong Flash Report. Flash Report! si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves, absuelto daw po ha sa kasong murder noong pong 2019. Alamin natin kung saan korte po yan sa report ni RH27. Noche Cacas. Noche. Miss May, inabsuelto ng Manila Regional Trial Court, Branch 15, si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves at dalawang iba pang akusado sa pagpatay sa dating governor na si Roel Digamo. At ayon kay sa counsel ni Arnie Teves, ang pagpapawalang sala kay dating Congressman Arnolfo Teves sa krimeng pagpatay ng sa regional kasong sa Regional Trial Court Branch 15 ay isang matingkad umano na demonstrasyon na ang mga kasong isinampa laban kay Ginoong Teves ay walang iba kundi mga kasong panligalig lang umano na nilayon upang usigin ang isang kalaban sa politika. Ayon pa kay Attorney Ferdy Topacio, ipinapakita rin umano nito kung paano ginamit ang kagawaran ng hustisya bilang armas para sa layuning guluhin ang mga kritiko ng gobyerno. Ganun pa man, sinabi pa ni Atty. Topacio, mapalad na nakatagpo ng isang patas at walang kinikilingang tribunal na napatunayang tunay na independyente at hindi tinatablan na mga pressure sa politika. At dagdag pa nitong si Atty. Topacio, marami pang natitirang laban para ipaglaban ang katotohanan at hustisya. Dito hindi umano Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Mamaya po antabayanan natin ang mga kaukulang detalye po ng balitang yan. Ayan, standby lang RH27 Noche Cacas. Oras po natin, 47 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby, babalik po tayo. Sandali lamang. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood 12:00 ng tanghali dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin. Meron na lamang tayong 9 na minuto at alas 4 na po ng hapon. Ayan, antabayanan natin si... okay? Sige. Puntahan muna natin. Mga kaibigan, magbigay daan lamang tayo sa ilang announcement natin para sa ating partnership sa University of Santo Tomas Hospital. At yan po ay sa pamamagitan po ng Alaga at Tulong Tomasino. So dito sa ating programa Public Service Hour, bigyang daan po natin ito pong tuloy-tuloy na pagbibigay po ng tulong at syempre po ng serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan. So ulitin lang natin habang inantabayan na natin, mukhang may meeting si LTO ASEC Marcos Lacanilaw. Meron tayong mga kailangang itanong sa kanya. But anyway, sandali lamang. So, yung pong ating tuloy-tuloy na pagbibigay ng assistance, ng medical service para po sa ating mga kababayan at syempre kasama po dyan ng DZRH Operation Tulong. At yan po ay ating isasagawa muli sa ika-4 na taon ang Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission. At syempre yan po ay hatid ng UST Hospital, University of Santo Tomas Hospital. At syempre, pangunahin pong nagtataguyod niyan ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation at ang UST Medicine Class of 1973 Bukod Tangi. So gaganapin po yan next week na po starting January 22, araw po yan ng Webes, and then Friday 23, Saturday 24, So yan po libreng konsultasyon para po sa mga lolo-lola, pwede, lalong-lalo na yung mga nakikinig po sa atin, mga nasa mga malalapit na karatig probinsya po ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Diyan din po sa Laguna, Batangas, meron po mga nakakarating. So pwede naman. Basta may kasama po kayo. Mahalaga po may kasama pag mga elderly na. So nanay, tatay, ate, kuya, pwede po libreng gamot din po ang ibibigay ng UST Hospital. I think sabi po ng medical director nila sa mga panayam natin, si Doktora Charito Malong Konsolasyon, yan po ay libreng konsultasyon na meron pong mga gamot. So meron pang parang a month of medicine, isang buwan daw Yan. So meron pong libreng check-up para din po sa mga bata. So yan po yung pediatrics medicine sa darating po naman na araw ng Sabado, January 24,
para po sa mga kids. And of course, libreng surgical mission. Again, sabi nga ni Doktora, kung hindi yan may sasagawa during dun sa 3 araw, pwede naman. Meron silang monthly din na medical mission at pwedeng nakapasok po dun yung mga pwedeng gawan ng surgical treatment. Ano po? So, pwede po kayong makipag-ugnayan sa, sige nga, bigyan nga daan nga natin, ano. Ang mga telephone number, ulitin lang natin. Pwede po para po sa dental mission. Gaganapin po yan January 22, 23, 24, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero sa ating pong yearly na experience, basta marami na pong tao bago po mag 8 o'clock nag-start na po yung mission. Diyan po sa UST Practice Gym, ano? UST Practice Gym ang ating pong venue at malapit po sa Quadricentennial Pavilion, ano? So yan po. So pwede kayong magpalista, magpa-register para po sa dental mission. Yan, sabi nga ni Doktora, merong paglilinis ng ngipin, merong pagbunot, ayan, meron din pong tawag nito, iba pa. Pwedeng meron ding ano diyan, surgical, basta makapagpa-check up din po, ano. 0969-086-2530 para po sa dental mission. Pwede niyo pong tawagan yan para po kayo magpalista, magpa-register. Again, 0969, ayan po, nakikita po ninyo sa inyong mga television screen. 086-2530 para naman po sa libreng konsultasyon, medical mission 0962-727-8537 and then surgical mission 0917-834-2846 at para po sa ophthalmology surgical 0977-290-5231, no? So lalong-lalo na po yung konsulta para po sa mga bata, sa mga marami pong mga pediatrician na darating po sa January 24, araw po ng Sabado, no? UST Practice Gym para sa ating alaga, Tulong Tomasino version 4.0, no? So yan po yung ating partnership, pakikiisa sa UST Hospital. Mga kaibigan, oras natin, meron na lamang tayong 4 na minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. Puntahan muna natin at kumustahin natin ang ating mga sinasabing stranded passengers sa kaugnay po ng pananalasan ng Bagyong Ada sa ibang mga lugar na apektado po niya, lalo na Eastern Visayas, Bicol Region. Nasa linya po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab. Captain Noemi, magandang hapon po. Good afternoon. Yes, good afternoon po, Ma'am May, at lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Okay, Captain Noemi, unang-una po, meron pong mga reported, tawag nito, mga stranded passengers. Kumusta po ang update natin? Saan-saan pong mga pantalan? Kasi parang may sinasabi sila, more than 20 na mga mga pantalan. Meron tayong mga stranded passengers. Kumusta po? Yes, tama po kayo ngayon, Ma'am May. Meron po tayong monitor na 34 ports. Ito po yung meron tayong naitala na mga stranded na passenger at saka mga barko o mga motorbankers na nag-take shelter. And as we speak po, Ma'am May, meron na po tayong 6,064 passengers na stranded at ang medyo malaking bilang po yan ay sa area po ng Matnog Port. Naku, marami-rami na pala, no? 6,000. So, tumaas po yung bilang natin, no? Habang nasa kasagsagan ngayon yung pananalasan ng Bagyong Ada. So, 6,000, kabilang na po dyan yung mga cargos. Marami din po yata mga cargos din ang stranded na. Yes, tama po kayo. 2,352 rolling cargos po ang stranded rin po ngayon. Kasama po yung 37 vessels po. Para po dun sa mga nakamonitor sa atin na gustong maglayag, saan-saan po yung mga pantalan na meron po tayo mga stranded passengers, meaning hindi na po sila pwedeng dumagdag dyan para sa pagnanais nila na magbiyahe o maglayag. Yes, sa area po ng Northern Cebu, Ma'am May, meron po tayo stranded or ito po yung pantalan na itala po natin na kanselado po ang mga biyahe sa may Bogo, sa may Carmen, Daan Bantayan at saka sa may Remillo, sa may Hagnaya Port po yan. At sa may Southern Leyte naman po, yun po yung Port of San Juan, Port of St. Bernard, sa may Maasin. Kasama po yan sa may San Ricardo at saka sa may Padre Burgos. Pagdating naman po sa Northern Samar, dyan po sa may Santa Clara, Dapdap at saka Looc Port sa may Allen, cancel din po ang ating mga sea travel. Sa Biliran po, sa may Naval, Kawayan at sa may Cunaba at Biliran,
And then sa may Western Samar, sa may Catbalogan Port at Maguinoo Port. Sa area naman po ng Bicol, ito po yung medyo malaki po, Ma'am May, no? Naitala po natin mga stranded passengers. Sa may Matnog Port, Pilar Port, Castilla Port, sa may Mobo Port, kasama po sa may Aroroy at San Jacinto Port sa may Masbate. At sa Albay naman po ay sa may Tabaco Port and Theodoran Port. Sa may Camarines Sur naman po ay sa may Pasaco Port. Pagdating po sa Surigao del Norte, meron po tayong kanseladong trip sa area po ng Lipata Port. At sa Siargao Island, itong monitor natin ang mga nag-take shelter po ng mga motor bangka. But currently ay suspended po ang mga sea travel po nila. So yun po yung mga pantay na monitor po natin, may mga stranded po ng mga pasahero. Ayun, so napakinggan no ating mga pasahero, no? So hindi na sila pwedeng magpunta para di po ba makapaglayag. So until such time na wala na pong effect yung bagyong Ada, no, 'di ba, Captain Kayabyab? So hindi muna sila pwede. Pero kumusta po ang kalalagayan ng ating mga stranded passenger, Captain Noemi? Pagdating naman po sa stranded passenger natin, meron po tayong close coordination with the local government unit, CPA, and even yung ating mga shipping company. So they provide po yung mga essentials po na kailangan ng ating mga pasahero. And kung malapit naman po, usually umuuwi rin po yung ating mga pasahero. But definitely, sa mga malalayo pong lugar na stranded po sa mga pantanan, we are in partnership po with the LGU, PPA, and even the shipping company. Ayan, okay. Maraming salamat, Captain Noemi Kayabyab, ma'am. Thank you very much. Thank you, Ma'am May, and good afternoon po. Magandang hapon. Ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Kayabyab. So yan po ang update ng ating pong Philippine Coast Guard dun po sa mga stranded passengers. So alam nyo na po, di makakabiyahe, no, dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Pero meron ding ang FIVOX, pinag-iingat po yung mga komunidad, yung mga lugar po sa paligid ng Canlaon Volcano laban sa posibleng pagragasa din daw po ng lahar dahil sa bagyong Ada, ha. So makinig po yung ating mga kababayan, hindi kasi malayo mangyari yung pinangangambahan kapag nagtuloy-tuloy po yung ulan dyan po sa lugar. Yun po, no. So sinasabi nila itutulak niyan pababa, no, ng pag-ulan na yan yung pyroclastic density current deposits mula po sa mga nakalipas na eruptions ng vulkan. So ingat-ingat po yung mga lugar po na peligroso sa posibleng pagragasan ng lahar ay sabi po ng ating mga otoridad yan, yung mga komunidad, yung mga kababayan natin na nasa Ibid River, Kotkot River, Talaptapan River, Malaiba River, gayon din po sa Panubingan Creek at Buhanging Indurayan River. So yan po siguro yung din tayo ng updates dyan sa Canlaon, ano? At pinag-iingat po yung mga residente malapit po doon po sa Nahalin, Iniawan, Maragandang, Intiguan, Kamansi River at Maaw, Tokon-Tokon, Masulog, Binalbagan, Taco Creek at Linutangan River. So, ingat po tayo mga kababayan natin. Bago tayo magpaalam, batiin ko lang ng happy birthday ang aking pong bunso. Ayan, Jemima Madeleine Binauhan. Happy birthday, anak. Love, love, love. Ayan, ang pagbati galing siyempre kay Kuya Ron, kay Justin, kay Pia, kay Tita Nora, Tito Tony at kay Tita Myra. Ayan, happy birthday. At galing din kay Kim ang pagbati ng happy birthday. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. Mga kaibigan, susunod na po. Mayor Lacaideo Macalmat with Seiya Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat kay Aiza, kay Jeric, ganun din kay sa ating RHTV. Muli ako po ang inyong lingkod, May Binauhan, siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, 2 minuto makalipas po alas 4 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Plato o kaldero